Magandang gabi muli mga kaibigan. Happy Sabbath! Ayan. Kami masaya na natin po kayo muli upang sa gabing ito ay muli natin pag-aralan po ang napagandang salita ng ating Panginoon. Kumbaga mga kaibigan, ito na ang konklusyon ng lahat ng ating pag-aaral. Ito po, alam ko na mga kaibigan, mga kapatid, na sa dalawang linggo natin pag-aaral, alam ko na meron kayong mga nanungunan. Maaaring ang iba ay tinanggap sa inyong mga puso, ang iba naman ay maaaring nahihirapan pa kayo at hanggang ngayon ay iniisip ang mga bagay na ito. Maaaring iba naman ay maaaring medyo meron pang pag-aalinlangan. Ano po? Pero ang pinaniniwala na sa tulong mo naman ng Espiritu, lahat po ng ating pag-aralan mga kaibigan ay pangunawa po ito sa inyo kung patuloy po natin hinihingin ang kalaman na nagagaling po sa kalangitan. Kaya po kung mga katanungan pa kayo sa lahat ng ating mga napag-aralan, huwag po kayo magatubili na lumapit po sa ating mga elders, mga layman na narito. Pwede po ba tumayo ang ating mga elders para at least kung mga katanungan sila ay mapupuntahan nila kayo upang magtanong sila tungkol po sa ating mga napag-aralan. Pwede po ba tumayo ang ating mga elders? Ayan, si Elder Paz, si Brother Danny, yung kanyang question and answer, and then si Brother Rigos, na pwede nyo rin pupuntahan. Sila Brother Dino, yan, sila Brother Julio, dito po sila, at lahat pa po na pwede natin pupuntahan. Makinig pa natin mga kabataan, pwede nyo silang tanungin tungkol po sa ating mga napag-aralan. Ito po, sa mga buhay mga bagay na hindi pa po kayo naintindihan. At kung nais nyo po, ay hindi lang dito natatapos ang ating pag-aaral, sapagkat sila po ay handa na maanayahan sa inyong mga tahanan. Ito po, at they are more than willing po na i-share kung ano man ang mga nalalaman nila tungkol sa mga kasulatan na ating pinag-aaralan sa oras na ito at sa mga aral na nagdaan sa amin. So ngayon mga kaibigan, ang ating pag-aaralan ay ito madalas iniisip ng mga tao. Di ba minsan gusto natin magbago, minsan gusto natin lumayo na sa anumang mga bagay na alam natin na labag sa kalooban ng Panginoon. Pero ang tanong, paano ako magsisimula? Paano sisimulang muli ang buhay? Marami mga tao na nagtatanong ng ganito, especially yung mga tao na alam nila at kasama sila sa ating Panginoon. Madalas ang tanong nila, paano ko sisimulang muli ang buhay? Kasi para sa iba, parang imposible na magkaroon muli ng panibagong buhay sa kanila. Sa palagay ko mga kaibigan, imposible na isang tao na sa kanyang kaisipan siya na ito ng landas, imposible ba sa kanya na magpilit ng bagong buhay? O ito imposible pa rin? Okay? Posible hindi. Ayan, posible pa rin mga kaibigan. At mamaya pag-aaralan natin kung gaano ka posible ang tinatawag na muling pagbabago buhay. Ito po, tanda natin mga kaibigan, ang tao po ay tumatanda. No? Ayaw ba natin o gusto, tayo po ay tumatanda. At iniisip natin, huli na ba ang lahat sa aking katandaan para ako ay magbago ng buhay? Ito po minsan tinatanong natin, parang ako'y matanda na, huli na ba para sa akin na ako po ay magkaroon ng bagong buhay? Pero kapatid, hindi pa huli. Pati sa mga kabataan, yan ang tinatanong nila. Meron pa bang hindi pa ba huli na ako po ay magkaroon din ng bagong buhay? Kaya naman mga kapatid, ang Panginoon ay nagsasabi na hindi pa huli ang lahat. Ang gusto naman, nagsasabi para sila magkaroon ng bago, gusto nilang ilibing ang kanilang mga kasalanan. Imposible yun na mangyari mga kaibigan na ilibigin mo literal ang iyong mga kasalanan sapagkat ang kasalanan ay kailanman hindi mo mailibig. Sa ibang paraan, meron ito sa physical na paraan na ilibigin mo siya sa lupa. Sapagkat ang kasalanan mo, kahit ilibig mo yan, pwede magmulto. Pag sinabi magmulto, yung pagkaramiwang paniniwala ng tao na ang patay ay pwede mabuhay. Ang ganda ng kasalanan. Kahit ilibig na natin yan, kalimutan natin yan, sabihin natin, ayun, ayaw na kita. Minsan ang kasalanan ay kumakalapit sa likod mo at sasabihin, Pastor Junel, kaibigan, gawin ulit natin ito. Yan ang kasalanan mga kaibigan. Ang tanong,
posible ba na magkaroon tayo muli ng panibagong buhay? Ano po? Yan ang ating pag-aaralan ngayon. At malinaw po sa banal na kasulatan kung ano po sasabi na ng ating Panginoon sa atin tungkol sa mga bagay na yan. Ano pong sabi niya sa Mateo 28:19 and 20. Ito po ang hamon niya sa kanyang mga alagad. Dahil dito, magsiyaw niya kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng mga bansa at sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo at narito ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay? Ang bautismo mga kapatid ay nabanggit ng walong po, tama po sa Tagalog 80? 80 beses, ito sa banal na kasulatan. Pero ang problema nga pa rin sa ating panahon ngayon, may iba't ibang kaparaanan ng tinatawag na bautismo. Meron tinatawag na immersion, meron tinatawag na pooling, meron tinatawag na sprinkling. May iba't ibang paraan. Pero ano po ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol po sa tunay na paraan ng pagbabautismo? Titingnan po natin yan mamaya. Ano namang kinalaman ng bautismo sa tinatawag na pagbabagong buhay? Okay? Tingnan natin po ang banal na kasulatan. Minsan isang gabi mga kaibigan ng ating Panginoon kasama si Nicodemo ay nag-usap. At ito ang sinabi ng ating Panginoon kay Nicodemo. Sabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban na ang tao ipanganak ng tubig at ng Espiritu, hindi siya papasok sa kaharian ng langit. Kasi si Nicodemo nagtanong siya mga kaibigan, gusto niya maligtas, gusto niya manahin ang kaharian ng langit. At sabi ng Panginoon, kinakailangan mong maipanganak ulit para magkaroon ng tinatawag na pagbabago. Buhay, kinakailangan mong maipanganak muli. Nagkaroon ng malaking question mark sa Nicodemo. Paano ang tao ay may papanganak na muli samantalang siya ay malaki na? Ano yun? Papalit pa ako yung sa sinapupunan ng aking ina? Yun ang malaking katanungan niya. Sinabi ng Panginoon, hindi yun ang ibig sabihin. No? Sabi dito, maliban na ang tao ay ipanganak saan? Sa tubig at sa Espiritu ay hindi siya makapapasok sa kanila. So ang kapanganakan na sinasabi nito ni Kristo ay hindi yung biological birth, kundi ano po? Spiritual birth. Sa pamamagitan ng tinatawag na paglubog sa tubig at bautismo ng banal na Espiritu. Yun ang pinakailangan daw para isang tao ay magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay at ano po, manahin ang kaharian ng ating Panginoon. Mamaya ba, hindi na natin bakit mahalaga ang bautismo. Ano po? Ito po. Marcos 16:16, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. At sabi rin sa Efeso 4:5, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang uri lamang ng bautismo. So malinaw mga kaibigan, na ang Panginoon ay payak sa kanyang sinasabi na mahalaga po yung tinatawag na bautismo bilang paraan ng pagpapakita na tayo po ay magbabagong buhay para sa ating Panginoon. Ano po? Para sa ating Panginoon. Pero may mga kaagapay na dapat mangyari bago tayo mabautismuhan. Yan po sabi ng banal na kasulatan. Si Juan Bautista po, no? Na siyang una sa mga nagbautismo, kaya tinawag siyang Juan Bautista. Ito pang sinabi sa Matthew chapter 3:5-6, na magkagayoy nilabas siya ng Jerusalem at ng buong Judea at ng buong lupain sa palibot ng Jordan, at sila'y kanyang pinabautismuhan sa ilog Jordan na itinahayag nila ang kanilang mga kasalanan. So dito nakita natin mga kapatid si Juan nagbautismo, at gagawin ng pagbabautismo mga kapatid bago sila ilubog ay nandun po yung maghahayag ng kanilang mga kasalanan. So dito pa lang sa bagong tipan mga kapatid, makikita na natin ang kahalagahan po ng bautismo. Diba? Ipinakita ng ating Panginoon ito sa pamamagitan ni Juan. Kaya tingnan natin, ito pang ilog Jordan, no? Jordan River po na nasa Israel ngayon. Pero siya yung boundary ng Israel at ng Jordan na bansa. Pero ito po ang Jordan River na kung saan yan pinabautismo ng ating tagapagligtas. Ikalawa, sinaman kung pinala nyo, yan din siya lumubog na ilang beses yun? 7 beses, no? Ito sabi sa Matthew 3:15. Pumunta si Jesus at sabi niya kay Juan, bautismuhan mo ko. Pero sabi ni Juan, hindi siya karapat-dapat na magbautismo kay Jesus.
si Kristo mga kapatid ko ay nagbigay ng isang magandang halimbawa na sana siya hindi na dapat bautismuhan. Bakit? Siya'y Diyos. Yun ang sabi pa nga ni Juan. Pero sabi ng Panginoon, bayanan mo ako sapagkat ganyan ang nararapat sa atin ang pagganap ng buong katwiran, sabi ng ating Panginoon. So, ang kanyang sarili mga kapatid ko ay ginawang halimbawa para sa inyo at para sa akin kung paano po natin gagawin ang unang hakbang sa tinatawag na pagbabago. Then right after his baptism, ang nangyari mga kaibigan, at pagdakay mo sa tubig at narito nakabulisan sa kanya ang mga langit at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababang katulad sa isang kalapati at lumabas sa kanya at narito ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, ito ang sumisip na kong anak na siya ko ang lubos na kinalulugdan. Na po, pagkatapos nun, binautismuhan siya ng ano po, banal na Espiritu. Mismo yung sinabi ni Kristo kay Nicodemo, na po, ay naranasan mismo ng ating Panginoong Jesus para maging halimbawa sa inyo at sa amin. Kung titignan niyo ang talata mga kapatid, dito, yung Trinity nag-work hand in hand. Andiyan ang ating Panginoong Hesus Kristo na siyang Diyos anak. Ang lumapag ay ano? Ang banal na Espiritu at ang nagsalita ay ang Diyos Ama. Malinaw mismo, pag-usapan natin ang Kadyusan, dito pala makikita na natin na ano yung kompleto, ano po, miyembro ng Kadyusan, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At dito pinakita ni Kristo isang magandang halimbawa na kinakailangan natin mga kapatid ang isang unang hakbang sa pagbabago ay yan ay yung pagtanggap sa ating Panginoon sa pamamagitan ng bautismo kung paano niya ito ginawa. Siya din nararapat na gawin ng kanyang mga anak, lalo-lalo ng mga tao na susunod sa kanya. Okay? So ito mga kapatid, isang pictures na nakuha, picture lang, pictures, picture na nakuha, dito rin yan sa Pilipinas, kung saan may mga tao na po na tumaga po sa ating Panginoon. Sa Gawa 10:28, pagkahiran ng Diyos ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, the baptism of the Holy Spirit. Once you accepted Christ as your personal Savior, mga kapatid ko, hindi na kayo mabubuhay sa inyong sarili mga kapatid. Kung hayaan na si Kristo mabuhay, it is the Holy Spirit. Yun yung sinabi natin na pag nalulog na tayo mga kapatid, tayo nangamatay na kasama ni Kristo. I am crucified in Christ, therefore I no longer live, but Jesus Christ now lives in me through the working of the Holy Spirit. So kapag tinanggap natin siya mga kapatid sa pamamagitan ng bautismo, at itiniglara natin publicly na ako po ay sa Panginoon na, at ipinasasama po ng ating sarili, ang Panginoon mga kapatid, ay hindi siya magpapili na ibigay sa iyo ang banal na Espiritu para ikaw ay makalakad sa katwiran ng ating Panginoon. At hindi ka na ang lalakad sa iyong sarili, kundi si Kristo na ang lalakad para sa iyo. Okay? Ang bautismo mga kapatid ay pagtalikod sa kasalanan. Diba? Sinasabi natin, gusto ko ng talikuran ng kasalanan. Para itong kasalanan, ang bautismo ay tinalikuran ko ang kasalanan. Yung sinasabi ko, ayoko na sa kasalanan, iniiwan ko na nga ng old self. Pero yung working of the Holy Spirit mga kapatid ay hindi lang pagtalikod basta, kundi ang paglayo mo na saan? Ang paglayo mo na sa kasalanan at ang empower sa iyo ay hindi ang iyong sarili, kundi ang banal na Espiritu. Ganun po kahalaga ang kamanganaman spiritual ng tao. Kaya kapag ito ay nabautismuhan, ikaw ay tatawagin ano po? Born again. Born again ay panganak muli. Kay Kristo. Ako ay nagpanganak once noong January 13, 19. Okay, nandun lang. At kung ako'y pinanganak biologically, ang aking inahamon ay hindi si Kristo. Kundi ano? Ang kasalanan. Kasi ako ay may tinatawag na sinful nature. So, may pinanganak ako noong January 13, 19, ang hinahamon ko ay ang kasalanan. Pero nung ako ay nagpanganak noong May, katapusan ko yun, ang hinahabol ko na, may panahon na ulit sa pamamagitan ng bautismo at ang banal na Espiritu, hindi lang kasalanan ang hinahabol ko. Sino na po? Si Kristo na. Yung kaligtasan na ino-offer niya sa akin. Yun yung pagkakaiba ng dalawang kapanganakan. Biologically, pinanganak ako, nung ako'y nagkamulat, ang hinahabol ko ay ang kasalanan. Pero nung ako'y nagpanganak muli sa pamamagitan ng bautismo at ng banal na Espiritu, hindi na kasalanan. Going na ako patungo doon kay Kristo. Sumusunod na doon sa kanya mga yaman. Okay? Yan po mga kapatid ko gusto ko ipaliwanag sa atin ng ating Panginoon.
kaibigan. Isang pagpapakita na tinanggap mo po ang ating Panginoon. Ito po, meron isang eunuch, taga-Ethiopia siya. Kaya maitim, kasi ang mga taga-Ethiopia ay African, no? Siya po ay pauwi, no? At kanyang binabasa ang banal na kasulatan, pero hindi niya maintindihan ito. Sabi niya, hirap naman unawain yung banal na kasulatan. At ako'y naniniwala, ang kanyang binabasa doon ay ang Old Testament, lalo na sa aklat ni Isaiah. Tungkol sa pangako ng Isaiah, binabasa niya yun. Pero hindi niya maintindihan. Nagkataon na si Philip, galing sa Maria, ay nasalubong siya. At nang magkaganyan mga kapatid, ipinaliwanag ni Felipe sa eunuch na to kung ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Habang sila nagbabiyahe sa karwahe na yan, ipinaliwanag ni Philip kung gaano siya kamahal ng Diyos, kung bakit may dumating na Misaya, kung bakit ang Panginoon na nagligtas sa atin. Ipinaliwanag lahat niya yun dito sa Ethiopian eunuch. O sinabing eunuch, mataas na opisyalis ito ng isang ng pamahalaan ng kanilang panahunan. So, nung alam ng eunuch, ito nangyari. Sa Gawain 36 at sa pagpapatuloy sa daan, ay nagsidating sila sa damang may tubig at sinabi ng batik. Yung batik sa English eunuch, no? Sa Tagalog batik. Nung napadaan sila sa tubig, ano sabi ng batik? Narito ang tubig. Ano ang nakakahagdang upang ako'y bautismuhan? Sabi niya, oh, may tubig na. Bakit hindi mo ako mabautismuhan? Ano bang pumahadlang para hindi ako mabautismuhan? Sabi ng eunuch na to. At ano nangyari? At ipinagutos niya, itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig, si Felipe at ang bati at kaniyang binautismuhan siya. Okay? So nakita natin mga kapatid, maliwanag na maging sa mga gawa ay pinapakita ng ating Panginoon kung paano gumagawa po ng Espiritu sa puso ng tao upang siya po ay manampalataya sa ating Panginoon at tanggapin siya bilang kanyang personal na kapagligtas sa pamamagitan ng tinatawag na bautismo. Isang halimbawa ang ginawa ng bati na ito, mga kaibigan. Noong nakilala niya si Kristo, sabi niya, ito pa ang pwedeng umadlang. Pwedeng maging maraming hadlang. Maring pag-uwi niya, usigin siya. Sapagkat ibang kanilang relihiyon ng panahon na yun. Pero dahil sa kanyang pag-ibig sa Diyos, walang naging hadlang para hindi niya tanggapin ng Panginoon. Siya ay nagpabautismo. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan tungkol sa kahulugan ng bautismo, mga kaibigan? Hindi pa isang pagsasalarawan kung ano po ang kahulugan na tinatawag na bautismo. Ito po sabi sa Roma 6:3-4. O hindi maganda yung nalalaman na tayong lahat na nangabautismuhan kay Kristo ay nangabautismuhan sa kaniyang kamatayan. Tuloy. Tayo ay nangalibin na kalapit niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaparatihan ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad sa panibagong buhay ng bautismo. Wala mga kaibigan, mga kapatid ko, balik tayo sa una, ay sabi dito, ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan. Si Kristo po ay namatay dahil sa ating mga kasalanan at tayo ay ilulubog sa tubig, simbolo ng kamatayan ng luma nating pagkatao. Yung bautismo mga kapatid, pag lubog niyan sa tubig, yan ay sumisimbolo na iiwanan na natin ang ating lumang pagkatao. Yung kasalanan na dati natin hindi namumuhay. At kapag tayo talaga nailubog na, ibig sabihin, ano na po? Kung paano kinibig ang ating Panginoon dahil sa ating kasalanan, namatay siya. Ngayon dapat mamatay yung luma nating pagkatao. Painibig doon sa tinatawag na tubig. At pagkatapos niya, ano nangyari kay Kristo after 3 days? Siya'y nabuhay. At pag tayo ay pag-ahong muli doon sa tubig, tayo po ay bago na nilalang. Lumalakad na tayo sa tinatawag na panibagong buhay. Kung paano ay si Kristo ay nabuhay after 3 days, ito po'y sumisimbolo mga kapatid, yung bautismo na pag-ahon sa atin ay sumisimbolo yan mga kapatid ko, na pag tayo inahon na doon sa tubig, na ibig na ang luma natin pagkatao sa makatuwid baga, ang inahon po ay tao na
bagong buhay. Okay? So yan po mga kapatid, nagkahulugan ng bautismo. Pero tatanong, ano bang ba't kailangan yan? Bakit may mga ganyan ba? Sapagkat si Kristo ay naghalimbawa at ito'y pinaliwanag niya bilang magpapakita na talagang gusto na nating iwan ang ating dating buhay at sumama na tayo sa ating Panginoon. Kamatayan sa ating lumang makasalanan, landas ng buhay. Ano ba po? Paglilibing ng ating mga kasalanan sa libingan ng tubig ng bautismo. Pagkabuhay muli sa isang bagong buhay kay Kristo. Yan po mga kaibigan ang kahulugan ng bautismo kung bakit napakahalaga yan sa bawat isa sa atin. Ano po? Ayon sa kasaysayan, ang mga early churches, mga kaibigan, ay naghahayag ng paraan na ginagamit nila kanilang ang paraan ng bautismo. Ano po? Isa rito ay ang iglesia sa Filipo ng 1st century. Ang mga archaeologists ay nakakita ng malaking baptistry sa synagogue, no? Sa isang templo doon. Na ito po ay siyang ginagamit ng unang iglesia para bautismuhan ang mga tao na tumatanggap sa ating Panginoon. Sa halimbawa na ito, ngayon o meron tayo sa likod. Nakikita niyo po? Ay, hindi niyo makita yung tubig. Yan. No? Kala natin ngayon lang yan, pero the early church, 1st century, meron na po. Okay? Ito mga kapatid, ang Roma. Hindi niyo ba alam kahit noong unang panahon ng kanyang existence ay ginagamit po nila ang tinatawag na immersion o baptism. Meron silang baptistry. Okay? Yan po ay makikita niyo sa loob niya. Okay? Tanong ba? Sa Turkey, ang mga Kristiyano sa gitnang kapanahunan, mga kaibigan, ay meron din po silang ganyang pamamaraan. At ito po nakita nila sa loob. Isa rin, baptistry, hindi yan swimming pool. Okay? Nasa loob ng synagogue na siyang ginagamit nila sa pagbabautismo sapagkat sila ay naniniwala. Ito po, ito isang paraan. Unang hakbang para tanggapin natin ang ating Panginoon. Sa Russia, si Vladimir, mga kaibigan, isang hari ng Ruso, ay nagbabautismo din. Ito po, ngayon, noong ika-4 na siglo, mga kapatid, maging sa lugar ng Africa, ay pinapakita ang isang painting na si Kristo ay pinautismuhan. Ibig sabihin, maging ang mga tao noong unang panahon sa iba't ibang kontinente na papunta ng papalitan ng ating Diyos, sila po ay tumanggap sa pamamagitan ng bautismo. Ako'y naniniwala na nagdala siguro ng mensahe sa Africa ng baptism ay walang iba yung Ethiopian. You know, kung bakit nakaabot sa Africa ang mensahe ito sapagkat ang Ethiopian ay isang African. At kung tinanggap niya si Kristo bilang personal na tagapagligtas, nung napunta siya sa kanyang bansa, wala siyang magawa, hindi siya makapagpigil, kundi ipangaral ang ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat yung inaatas na sinabi gawin niyong alagad ang buong sanlibutan sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. At para sa iyo, isa yung responsibilidad na kanyang tinanggap na nang tinanggap niya si Kristo, sabi niya dapat ang mga babayan mo rin, ang mga babayan mo ay dapat tanggapin ang aking Panginoon na siyang tinanggap ko sa pamamagitan ng bautismo. Not until, sa Council of Ravenna, 1311, doon lang tinanggap ang pagwiwisik at pagbuhos bilang katumbas ng paglubog sa bautismo. Noong 13th century AD, iniba ng simbahan ang paraan ng pagbabautismo. Hindi ang nag-iba ay ang banal na kasulatan, kundi ang simbahan. At ano ba ang simbahan ng 13th century in the Middle Ages? Anong iglesia yun? Iglesia na po? Promiso. Iglesia na kurap ang pananampalataya. Kaya kung titignan natin, maging yung parang ng bautismo na sinasabi sa kanilang kasulatan ay iniba mismo na iglesia. Ibig sabihin, mga kaibigan, ang tao ang nagbago, hindi ang Diyos. Sapagkat kailanman ang Diyos ay nagbata at halimbawa kung paano ang tunay na bautismo. At ayon sa kasaysayan,
school. Hindi ako nabautismuhan after nung 1 year old na ako, hindi. Ako'y nabautismuhan nung ako po ay first year high school. Titignan natin mga kaibigan, ano bang kahulugan ng bautismo? Ang salitang Griego na baptizo ay nangangahulugang ilubog, ibaon sa ilalim ng tubig. So, ibig sabihin ng baptizo ay isa itong Griegong salita, yung baptizo